Hello po. Nako, I'm terribly sorry po. Hindi po ako nakapag-live. I got so tired from my shoot in Quiapo and I had a minor accident. Pero nakapag-clinic pa rin po ako dahil ang daming umaasa, naghihintay sa akin. Hindi ko po maatim na i-cancel, kaya nag-clinic pa rin po ako. Pasensya na po kayo, medyo malikot yung camera because I'm just holding it. Hindi ko po kayang sagutin lahat ng mga katanungan na itinatanong ninyo sa akin through your messages kasi napakarami po nila. At saka yung iba talaga, hindi ko po alam ang kasagutan. Address ko po yung iba, katulad ng yung madalas itanong sa akin, ano daw ba ang itsura ng mga nando doon? Wala po akong nakitang pangit. May malaki, may maliit, may average. Ibig sabihin, katulad nung lumilipad na kinukwento ko po sa inyong nakikita ko, maliliit sila. Pero madalas po ako niyan makakita noon, kahit po sa dagat, meron yung mga nagsasayaw na parang apoy. Hindi po San Telmo yun, po yun? Ang tawag ko po noon dati, pixie. Parang maliliit pong fairies. Yun, nakita ko po sila doon sa loob. They're so pretty, they're so small, but they're like small human beings with wings. Mga lalaki, wala pong malaki ang tiyan. Kahit yung matatanda. At marami pong humans na nakatira doon. Yun yung mga humans na decided to stay when they realized that the place is really awesome. Meaning because it's very clean, it's very beautiful, and there's no bad vibes there. Of course, there's none. Kaya nga po sacred yung place, ginagalang. Ang isa pang tinatanong, kung nagtatrabaho din ba daw sila? Of course, I'm sure nagtatrabaho sila, pero may division of labor yan. Ang kinakain nila ay sila rin na nagtatanim. Yung mga buildings na pagkagaganda, hindi ko po tinanong kung paano na-build. At saka, mystical naman po talaga yung dating kasi nakaluta nga ang halos, hindi naman lahat, kasi meron ding mga nasa puno. Yung balete tree naman, hindi po balete tree yung pinasok ko Kuweba po yun kasi, hindi naman po ako naglakad. I mean, technically, hindi po ako naglakad. Kasi astral traveling po yung ginawa ko. So, pagdating ko po doon, I was in front of the door already. It was just a matter of my being accepted or not kung papapasukin po ako o hindi. Ngayon, yung mga sinasabi nilang, kasi nabanggit ko po noon, nung last kong post sa inyo na ano po sa puso ko, yung binanggit ko yung tungkol sa Panginoong Hesukristo, na merong mangilan-ngilan sa kanila doon na inabot pa nila yung panahon ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang edad po ng mga tao doon ay umaabot ng thousands of years, 1,000, 2,000, ganyan po. Hindi po sila immortal. Mahaba lang po talaga ang lifespan nila. Dahil wala pong the way they think, the purity of their mind and the purity of their hearts is so amazing that of course, masahaba ang buhay nila. Not to mention the fact na ang kinakain po nila ay puro malilinis. Hindi sila kumakain ng fast food. Hindi po sila kumakain ng yung mga nabibili natin na commercial na may mga preservatives, of course. Given na yon, common sense, but they eat. In fact, isa sa mga tanong po ay yung kung totoo ba yon na kung kakain ka daw po ng ay o-offeran ka ng puti o tsaka itim. Sinasabi naman po yun dun sa taong kakain. Pagka may handa, may pagkain doon, sasabihin sa iyo, ito pwede kang mamili, gusto mo ng kaning itim o kaning puti. Pag kumain ka ng itim,
Mag-change kasi po yung vibration ng katawan mo when you eat it, and then you will have to stay. Doon ka na. Pag yung puti ang kinain ninyo, kung gusto mong kumain at nagugutom, kasi they will feed you, pakakainin ka po, ayun, makakaalis ka, hindi po mag-change. Kasi nga po, katulad ng sinabi ko ng first two, hindi ko po yata na-mention yung third dun sa series ko ng Biringan, na iba ang frequency ng lugar na yon. Iba po ang vibration. So, kaya nag-a-adjust ang tao. Hindi ka basta-basta makakapasok. Yun ang parang shield nila rin. Kasi, ayaw na nilang naiistorbo dahil hindi nga raw po katulad nung unang panahon that we coexist. Lahat ng tao, nakikita sila, nakakasalamuhan sila, nakakapunta sila sa bayan, nakakapunta ang mga tao sa kanila pag may kailangan, lalo na pagka nangangailangan ng manggagamot na gustong magpatingin sa kanila, at sila rin po ang nagturo dun sa mga nakakarating. Yung pong binabanggit ninyong si Carolina, she's just one of the entities that are living there. She's not the queen. Hindi po queen siya. I saw, she was introduced to me from afar. Sinabi lang sa akin, yun po, si Carolina madalas parang tinuro ba? Madalas po nagpupunta ng bayan, ganyan. Pero hindi po ako, I'm terribly sorry since it was my first time there to really be able to talk to them and see the whole place. Hindi po ako masyadong nakapag-focus kasi napakaganda po ng lugar At saka yung mga kinukwento naman nila sa akin. Pagka nag-focus ako talaga, yun yung binanggit na si Jesus. Kasi may mga sinasabi silang nagdadasal sila kasi tinuro ni Jesus kung paano magdasal. Ang religion nila, I love. Yung po ang religion na tunay, yung walang pag-iimbot, walang iniisip na masama, na pareho ang tingin ng bawat isa sa kapwa, hindi pababayaan at magtutulungan palagi. Walang hatred. Yun po ang religion nila. At ang fifth dimension po is love. That's the pure rest form of religion. Yan po ang root ng lahat. Ang hirap lang po ipaliwanag. Meron din mga tao na nag-message sa akin na bakit daw parang iniisip ko yung sinasabi, hindi katulad ng ibang napapanood nila sa YouTube na salita ng salita. Kasi po, wala po akong script katulad nila. O yung iba naman po, from research. Hindi ko po minamaliit ang kaalaman nila. Yung akin po kasi, personal kong experience na ako mismo ang naka-experience, na nagkukwento sa inyo. At ang hirap po ipaliwanag sa karaniwang tao ang nakita ko dahil hindi naman karaniwan ang lugar. Lalo na sa kulay. Paano ko i-describe sa inyo in one word yung vibrancy ng kulay ng lugar nila? Because it's so pure, it's so clean. Everything is so brilliant. Everything, the colors are so vivid, even the green. So patigil-tigil po ako kasi ini-imagine ko, ano ba yun? Paano ko ba i-describe yun? Tapos, ang daming nagtataka, bakit nga daw po, paano ko raw naintindihan kung ano ang languages or dialect. Well, hindi naman po siguro dialect, language yun na po. Kasi, katulad ngayon, nag-iisip po ako kung paano ko explain sa inyo. When you talk to each other through mental telepathy, you will always understand what the other person is saying. And you can stop this person from listening to you if you don't want to. Ganon lang po yun. Sige, hanggang dito na muna po, ha? God bless everyone. Yung Agartha, sa susunod na lang po. Ang busy-busy ko, pagod na pagod nga po ako wag na po magko-comment ng pangit kasi reflection yun sa pagkakatao ninyo. God bless.